Hello, Sagittarius, Sun Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tingnan natin kung anong mga messages ni Sag. First card po ninyo, we have the Seven of Wands. Ayan. So, nasa defensive mode, no? Ang iba siguro sa inyo sa ngayon, Sagittarius. Maaaring meron ditong mga tao sa paligid ninyo na are trying to take you down. Trying to, ang tawag dito, to make false stories about you. Baka meron ditong mga naninira sa'yo, yung mga ganon. And, maaaring walang katotohanan talaga yan. They just want na siraan ka sa iba, no? Pwedeng ganon. Maybe out of inggit. Kasi kapag yung mga tao na iinggit, diba? Gagawin nila yung lahat para masira yung taong kinaiinggitan nila. So, pwedeng may ganong ganap, no, sa inyo. And, alam mo, siguro, alam mo yan, nararamdaman mo yan. At saka, pwedeng may naririnig ka, no? Maaaring may nagsasabi din sa iyo na ganito ang ginagawa nila, ganito, ganyan. Or maybe, nawi-witness mo mismo, ikaw mismo. Kaya, ayun, nasa defensive mode ka din. But yes, pag-obserbahan mo yung sitwasyon, diba? Kung kailangan mong lumaban, kailangan mong harapin sila, then go for it. Pero kung it's going to be a waste of your time, 'di ba? Kung hindi naman na kailangan, then dead man na lang, 'di ba? Sayang ng oras mo. So use your own judgment and discernment on that situation, no? And lagi mong isipin na you need to choose your battles wisely. Okay? May mga bagay na importanteng labanan mo, may mga bagay na hindi naman. Kaya nasa sa inyo na 'yon, all right, Sag? So we also have the King of Swords. Okay? Sagittarius, King of Swords. Pwede na ang iba sa inyo rito, maybe, baka magkukonsulta ka, no? Sa mga professionals, baka magkukonsulta ka sa abogado, mga ganon. Na may be related dito. Kung ano, kunyari, 'di ba? Gusto mong magkaroon ng idea, 'di ba? How you're going to face these people. Kasi baka kung meron na sinasabi na kunyari defamatory para sa iyo, 'di ba? So gusto mong malaman kung ano yung mga legal actions na pwede mong gawin. Kaya maaari merong mga merong mga pagkukonsulta, no, sa katulad ng mga abogado, mga ganyan, para alam mo ang gagawin mo. You know, alam mo kung saan mo ipupwesto yung sarili mo sa mga ganitong klaseng tao. So, pwedeng may ganun. Or there could be something else, no, na gusto mong ikonsulta. Pwedeng meron kayong ibang pinagkakaabalahan. Maybe you need to make a decision or an important decision. So, gusto mo na magkaroon ka ng professional opinion, no, before you make a final decision. So, pwedeng ganon. Si Hanged Man naman, this is stagnant energy, no? So, baka magkakaroon dito ng mga delays ang iba mong ginagawa, no? Ang iba mong pinagkakaabalahan, baka magkakaroon ng delays. Because, this could be a time na kailangan mong mag-isip-isip muna. This could be the time na kailangan mong pagdiskartehan muna yung gagawin mo or yung situation na ito. Kaya kailangan na ka muna, magpapahinga ka muna, no? So, there could be new perspective, there could be new ideas, no? May enlightenment din dito na dadating sa iyo na makakatulong, no, sa inyong sitwasyon, na magkaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan so that you would be able to figure out where you are heading. So, what else? We have number 26, love partnership. Okay? So, baka ang iba sa inyo rito papasok na sa isang bagong love and romantic relationship kung kayo ay siguro ay tawag dito single pa. Baka mayroong nanliligaw at ngayon, no, baka officially papasok na kayo sa love partnership.
So, we also have number 44, environment. Ayan. So, baka ano din kayo, no? Baka kayo ay environment enthusiast, yung mga ganon. Or baka kayo ay nangangalaga, no? Environmentalist, no? Pwedeng ganun din ang ganap ng iba sa inyo rito. And ngayon, you are going to take action towards that, no? Pagka-campaign siguro para sa mga tao, to be more maalaga sa ating environment, no? So we also have manifestation, napakaganda kasi si manifestation energy, ibig sabihin dito na anytime you may manifest, no, whatever it is that your heart desires. O pwedeng mga goals ninyo to, dreams ninyo, wishes ninyo na magka-come to fruition. And this is number 8. Number 8 is about infinity. This is about abundance, prosperity, material, and financial success. So, baka magkakaroon dito ngayon ng mga ganong klaseng pagtatagumpay sa buhay ninyo, Sagittarius. Kaya good luck sa'yo. At maaari, no, na ang mga kukonsultahin mo dito, baka ang mga bank advisor, mga ganon, kasi marami kang perang dadating, diba? Pwedeng ganon. Kaya good luck. Magkukonsulta siguro kayo rito sa kung saan kayo pwedeng magkaroon ng more knowledge about managing your money. So, we have karmic completion. So, this is really good, no? Kasi, kumbaga, matatapos na yung karmic debt ninyo. Yung karmic cycle, mapuputol na. Ito, example dito, kunyari, meron kayong issues, merong problema, kunyari, no, napabalik-balik. Alam mo yon, yung nangyari na to, yung mapapansin mong, nangyari na to sa akin 5 years ago. Tapos, after couple of years, nangyari na naman. Tapos ngayon, ito na naman. It's because hindi mo siguro, dati hindi mo ina-address, no, yung sitwasyon na yun ng tama. Hindi mo pa na-address ng tama. Hindi mo pa nakukuha hindi mo pa nakukuha yung lesson na dapat mong matutunan from that situation. Kaya, yan ay pabalik-balik. No? Yan ay patuloy na babalik at babalik sa inyong sitwasyon. Hanggat kasi hindi mo nakukuha yung lesson na dapat mong matutunan from that situation, it will continue to come back. Pero ngayon, may karmic completion na tayo. Maybe bumalik na naman ito sa buhay mo, nangyayari na naman ito, and now maybe a-actionan mo na to ng tama. You're going to address it na sa ngayon. And at the same time, marirealize mo na dito na, kaya pala, pabalik-balik ito. Kasi ganito, ganyan. No? So, mafa-find out mo na yan. And eto na yun yung katapusan nito. Hindi na to muling mangyayari kasi natapos na. No? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.